Napahiyaw si Kiran sa pagkawasak ng kanyang alaga sa isang atake lamang. Agad namang nagpakawala si Barda ng sunod-sunod na palaso upang supulan si Lufan at bigyan ng oras si Kiran. Sinalag ni Lufan ang bakal na ulan at napansin ang liwanag na bumabalot sa shaman. Isang desperadong galaw ang inihahanda nito. Itinaas ni Kiran ang kanyang baston at nagliyab ang kanyang mga mata sa mani. Nabuo ang array at sinimulan niya ang inkantasyon ng 10,000 Snake Array, ang ultimong teknik ng 5 Poison Witch Doctor. 60 segundo ang casting time. Naglabas ang sistema ng abiso na kumpleto na ang formation at magsusuma ng bilyong makamandag na ulupong, magdudulot ng 750% spirit attribute damage at walang lunas na pagkalason. Bumuhos ang tila alon ng mga ahas sa larangan. Saglit na tumigil si Lufan bago naging malabong anino ang kanyang espada sa pagpatay sa walang katapusang hukbo. Ngunit tila walang hanggan ang bilang. Namutawi ang pawis sa kanyang noo sapagkat hindi kayang tabasin ng espada ang isang karagatan. Ipinagmalaki ni Kiran na hindi mauubos ang kanyang mga summon at nakulong na si Lufan sa impyerno ng ulupong. Inutusan niya sina Vicky at Bardan na patayin ang Black Dragon. Nagatubili si Bardan sa pagtingin sa gumagalaw na lupa ngunit sinigawan siya ni Vicky at pinasugod. Biglang sumabog ang isang malakas na putok mula sa kinalalagyan ni Lufan. Nabigla si Kiran. Mula sa usok ay lumitaw ang tinig na puno ng paghamak. Wala raw nagsabing siya ay tatakas. Pinakawalan ni Xiaohui ang world-destroying roar. Nilamon ng Sonic Blast ang lahat ng target sa saklaw at nagpatong-patong ang malalakas na debuff sa kupunan ng kalaban. Lumabas si Lufan mula sa alikabok na walang kahit gasgas. Inilarawan niya ang teknik ng ahas bilang nakakairita lamang. Biglang nagbago ang kanyang mga braso at tinubuan ng kaliskis. Naaktiba ang Dragon Claw transformation at naging nakamamatay na sandata ang kanyang mga kamay na kayang magpakawala ng 6 na sunod-sunod na hampas at malawakang pinsala. Nayanig si Kiran sa nakitang walang sugat si Lufan ngunit lalo siyang nagmatigas at nag-ipon pa ng mana. Inutusan niya sina Vicky at Barda na bigyan siya ng oras. Sumigaw si Vicky at sumugod na parang isang berserker. Iwinasiwas ang napakalaking maso upang durugin ang ulo ni Lufan. Ngunit sinalo ito ni Lufan gamit ang isang kamay. Sa sandaling yun ay nagpakita si Bardan sa likuran para sa nakamamatay na saksak, ngunit nakalimutan nila ang dragon. Ibinuka ni Xiaohui ang kanyang mga pakpak na tila obsidian at ibinalot kay Lufan bilang panangga, madaling naitaboy ang palaso ng mamamatay tao. Biglang umugang ang lupa, isang kakaibang pagyanig ang naramdaman. Habang nauunawaan ni Lufan ang nangyayari, umalingaw ang baliw na tawa ni Kiran. Inutusan niyang bumangon ang kanyang abominasyon at magsanib sa mga bangkay ng ahas upang ilabas ang tunay na lason. Ang patay na halimaw ay muling nabuhay at nagmutasyon bilang isang 2 ulong halimaw. Naaktiba ang nakatagong kasanayang Crazy Python Resurrection. Hanggat buhay ang summoner ay hindi mamamatay ang halimaw, at sa bawat pag-iniksyon ng spirit energy ay nahahati at lumalago ito. Ibinuka ng Hydra ang mga bibig at nagpakawala ng sunod-sunod na concentrated poison bomb kay Lufan. Ang 10,000 snake poison ay pinasabog ang mga bangkay ng summon na naging makapal na ulap ng lason na sumasaklaw sa malawak na lugar. Ayon sa sistema, 700% spirit attribute damage bawat segundo sa loob ng 120 segundo ang dulot nito. Isa itong sona ng ganap na kamatayan. Agad sinuri ni Lufan ang banta. Ang dambuhalang ahas ay purong spirit energy, bawat hiwa ay lalo lamang itong damadami. Kaya agad niyang inutusan si Xiaohui na bumalik sa kanyang tabi. Walang pag-aatubiling lumipad ang Dragon Girl at ibinalot ang kanyang hindi matitinag na mga pakpak upang maging panangga ng kanyang Panginoon laban sa nakamamatay na unos ng kamandag. Sa ibabang bahagi ng larangan ay naghihiyaw sa matinding sakit si Vicky. Nakabaliktad ang kanyang mga mata at ang may itim na ugat ay nakaumbok sa ilalim ng kanyang balat na tila may lasong kumakalat sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Nadamay siya sa saklaw ng pagsabog ng 10,000 ahas na lason, isang kapangyarihang walang pinipiling kakampi o kalaban. Walang pakialam si Kiran sa sinapit niya. Sa halip ay tumalon pa ito sa ulo ni Little Seven na may malamig at mapanuyang ngisi, nagliliyab ang mga matang kulay dugo habang ipinapahayag ang malupit na hatol na kapag pumasok ang lason sa ugat ni Luan ay kamatayan lamang ang natitirang hantungan. Habang abala si Kiran sa pagyayabang,
Tuluyan ang nanghina si Vicky. Namimilog sa takot ang kanyang mga mata habang bumagsak siya sa lupa at naghahabol ng hininga, desperadong humihingi ng lunas sapagkat hindi na siya makahinga. Subalit nanatiling manhid si Kieran. Ang isip niya ay nakatuon lamang sa makukuhang puntos. Tiwala siyang tunaw na si Lu Fan sa loob ng makamandag na hamog. Sumagi sa kanyang isipan ng isang madilim na kalkulasyon. Kapag namatay si Vicky sa mismong sandaling yun, mapapasakamay niya ang lahat ng naipon nitong puntos. Dahil sa kasakiman ay pinili niyang baliwalain ang mga sigaw nito. Napansin lamang ni Don ang kalagayan ni Vicky nang maging mas malinaw ang paghingi nito ng tulong. Sa gitna ng pagkataranta ay hinimok niya si Kieran na kumilos. Napilitan itong gamitin ang kakayahan. Isang puting aura ang nabuo sa kanyang paligid at bumalot kay Vicky. Unti-unting bumalik ang kulay sa mukha ng dalaga habang nililinis ng blood fusion blessing ang lason sa kanyang sistema. Biglang nagbago ang tono ni Kieran at nagkunwaring nagsisisi. Ipinahayag niyang bibigyan niya ito ng poison immunity buff at sa kanila sisimulan ang tunay na laban. Bilang patunay ng sinseridad ay ibabahagi raw niya ang mahigit 10,000 puntos ni Lu Fan kapag nakuha na nila ang Sam-Sam. Isinaaktibo niya ang kakayahang nagbibigay ng 10 minutong immunity sa lahat ng uri ng lason. Ngunit may kapalit ito. Kung ang target ay nalasan na, lilinisin lamang ng skill ang kasalukuyang epekto at hindi magdaragdag ng protection. Pagkatapos magwakas ang blood fusion blessing, papasok ito sa 5 minutong cooldown bago muling magamit. Kumitid ang mga mata ni Kieran sa pag-iisip. Nasa paligid pa sina Andre at Sly kaya hindi pa panahon upang sirain ang alyansa ng 4 na bansa. Itinago niya ang kasakiman at inutusan si Vicky na tiyaking patay na si Lu Fan. Hindi nakalimot si Vicky sa nangyari ngunit batid niyang hindi iyon ang tamang sandali para gumanti. Inutusan niya si Don na suriin ang bangkay. Nanginig si Don sa takot ngunit wala siyang nagawa. Sa mismong sandaling yun ay isang mahinaong tinig ang umalingaw-ngaw sa loob ng hamog at nagsabing hindi na kailangan ng pagsusuri sapagkat malinaw na buhay pa siya. Nayanig ang mukha ni Kieran sa sindak. Natigilan ang dalawa habang unti-unting naglaho ang hamog at ibinunyag si Luan na nakatayo ng walang kahit anong pinsala. Ipinakita ng kanyang status window ang nakapangingilabot na datos para sa isang Dragon Knight na nakatuon sa level ang mana. Mayroon siyang 2 level 36 na kontrata sa itim na dragon, lakas na lampas 3,000, liksi na higit 16,000, tibay na mahigit 17,000, at aktibong poison immunity status. Mula sa itaas ay tiningnan ni Lu Fan ang tatlo ng may halong paghamak at ipinahiwatig na kahanga-hanga ang kanilang palabas at tila napakadaling mabasag ng kanilang alyansa. Kasabay nito ay inaktibo ni Sia ang Black Dragon Bloodline skill. Nabawasan ng 50% ang anumang pinsalang matatanggap, nagkaroon ng immunity sa lahat ng debuff, at nadagdagan ng 500% ang self-recovery rate. Tuluyang natauhan si Don at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Naramdaman ni Kieran ang lamig sa kanyang gulugad. Kung immune si Luan at ang kanyang dragon sa lahat ng debuff, walang silbi ang buong skill set ng kanyang klase laban dito. Napagtanto niyang hindi na mahalaga sina Andre at Sly sapagkat si Luan ang tunay na sakuna. Nilamon siya ng takot at nag-alok ng 20,000 puntos bawat isa kapalit ng agarang pagpatay kay Luan. Mahigpit na hinawakan ni Vicky ang kanyang mace, kumukulo ang pagkadismaya. Sa isip niya ay wala siyang maaasahan sa mga sugatan at walang kwentang kakampi kaya sa huli ay siya ang kikilos. Inutusan niya si Don na umalalay habang siya ang manggenguna. Ngunit bago pa niya matapos ang balak ay sumiklab ang nakakapasong init sa kanyang likuran. Napansin ni Lu Fan ang biglaang pagtaas ng enerhiya at inisip kung isa pa itong kakampi ng kalaban. Napatigil din si Vicky, inakalang maaaring sinaang ang paparating. Subalit sa isang iglap ay isang napakalaking palakol na nagliliyab ang bumagsak sa kanya at itinapon siya na parang manikang basahan. Mula sa apoy ay lumabas ang isang malapad na binata na tumatawa at nagsabing hindi niya hahayaang magtulungan ang tatlo laban sa isa at kung may laban ay dapat itong harapin ng patas. Siya ang ika-4 na ranggo ng Snow Country na si Andre, isang level 60 Flame Warrior na may combat power na lampas 80,000. Agad siyang nakilala ni Lu Fan. Habang nakatingala si Andre at humiip sa ganda ni Xiaoy, umungol ng may pag-iingat ang dragon ngunit pinakalma ito ni Lu Fan sapagkat wala namang intensiyong pumatay si Andre.
Pinuri rin niya ang lakas ng apoy nito na nagpadala kay Vicky sa kalahati ng mapa. Ipinagyabang ni Andre ang kanyang Third Awakening skill na Flame God's True Body at inamin na para sa ganitong kalaban ay parang pampainit lamang yun. Sa malayo ay bumangon si Vicky mula sa mga guho. Napagtanto ni Andre na babae pala ang tinamaan niya. Natawa si Luan at ipinaalala na hindi pa nga ito gumagamit ng skill at mas matibay pa kaysa sa inaakala. Dahil sa galit ay nanginginig si Vicky. Lalo pang natawa si Andre at nagpasyang siya na ang haharap dito, habang tinanong kung kaya ni Luan ang Snake Rider at ang mamamana. Bahagyang napakamot si Luan at tila hindi naman niya kailangan ng tulong, ngunit pinutol siya ni Vicky. Sumibol ang dalawang dambuhalang pangil mula sa kanyang bibig at ang mga kamay niya ay naging matutulis na kuko habang lumalaki ang kanyang katawan at nagiging isang matayog na halimaw. Inilabas niya ang kanyang signature skill na Giant Bear Spirit Body. Tinawag niya ang sinaunang Diyos ng oso at naging dambuhalang avatar ng lupa. Tumaas ng 120% ang kanyang tibay at nadagdagan ng 175% ang kanyang health points kapalit ng 16 na oras na cooldown. Ipinukul niya ang napakalakas na hampas kay Andre na may naglalagablab na galit. Agad na hinarang ni Andre ang atake at ganap na pinaga niya ang Flame God's True Body, hiniram ang kapangyarihan ng Diyos ng apoy na si Sharon. Dumobol ang lahat ng kanyang katangian at sumibol ang nagliliyab na pakpak sa kanyang likuran na nagbibigay sa kanya ng pansamantalang paglipad batay sa kanyang spirit stat. Sa pagtanaw ni Lufan ay inisip niyang maaasahan si Andre ngunit madalas din itong maging sentro ng gulo, at sa pagkakataong ito ay tila inaagaw pa ang laban na kaya naman niyang tapusin ng mag-isa. Gayunpaman ay hindi niya ito pinigilan. Sa halip ay tumalon siya sa ulo ni Xiaoy at lumipad patungo kina Kiran at Baden na nababalot ng takot. Paglapit ng Dragon Knight ay napamura si Kiran at napagtantong muli na namang nabigo ang kanyang plano. Nang makita ang pagkatataranta ng kakampi ay pinagsabihan niya itong manatili sa plano. Inutusan niya si Little Seven na gamitin ang Bone Poison Breath. Agad nagbuga ang halimaw ng makamandag na butong shrapnel upang magpatong-patong ng poison debuff sa target. Pinanood yun ni Luan nang may bahagyang pangungutya sapagkat batid niyang immune sila sa lason. Subalit biglang nagbabala ang kanyang instinto. May panganib, wala sa paningin ang ikalawang higanteng sawa ni Kiran. Sa isang iglap ay nabasa ni Luan ang tunay na estratehiya ng kalaban at naunawaan ang nakatagong hakbang sa likod ng harapang pag-atake. Ang nawawalang halimaw ay umiikot na pala sa likuran upang isagawa ang isang pincer attack. Sa isang iglap ay tumugon si Luan at agad na pinaga niya ang Void Cut. Binalot niya ng Dragon Key ang kanyang talam at 2 beses na humiwa ng sunod-sunod, kasabay ng pag-atake ng kanyang Dragon Pet na gamaya ng dobleng paghampas ng kuko. Ang magkasanib na opens iba ay tumama ng eksakto at walang pagmintis, hinati ng malinis ang isa sa mga dambuhalang sawa. Bahagyang ngumisi si Lufan at tahimik na pinuna na muntik na silang maabot ng pangil ng kaaway, ngunit ang muntik ay hindi sapat. Inutusan niya si Xia na tapusin na ang laban. Nang mabaigo ang pananambang, napamura si Kiran sa galit, subalit agad din siyang napangiti ng baluktot. Hindi raw basta-basta mamamatay ang kanyang Little Seven. Isinaaktibo niya ang Frenzied Resurrection. Hanggat buhay ang amo, ang mga Spirit-Forged Python ay hindi tunay na mamamatay. Sa tulong ng kanyang mental energy ay muling nabuo ang halimaw. Kahit maduraj ang katawan nito, haati iyon sa maraming higanteng bahagi upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Habang dumarami ang bilang ng mga kalaban sa bawat pagpatay, napailing si Lufan sa inis. Habang mas pinupuksa niya ang mga ito, mas lalo lamang silang dumarami, na tila isang hydra sa loob ng bangungot ng level ang mana. Kung nais ng mga ito ng sabayang paglusob, susunugin niya ang kanilang pugad. Inutusan niya si Xia na lumipat sa World Destroyer form at lipulin ang lahat. Sumunod agad ang dragon. Isinagawa ni Xiaoy ang Destruction Dragon Transformation. Sa kanyang level 32 na anyo ay umabot sa 84,571 ang lakas, 15,697 ang liksi, 33,812 ang spirit, at 17,382 ang tibay. Pinakawalan niya ang Magma Flame skill, isang rumaragasang agos ng tunaw na apoy na nagpasaw sa lupa at sabay na nagpagaling sa sarili niyang sugat.
Sa pagbaliktad ng agos ng laban ay desperadong inutusan ni Kieran ang kanyang halimaw na magtiis at huwag bibitaw. Galit niyang sinigawan si Baden na kumilos. Sumagot si Baden habang kumikislap ang enerhiya sa paligid niya at ipinahayag na kumpleto na ang pag-iipon ng lakas. Hiniling niyang takpan siya ni Kieran. Pagkaraan ay pinakawalan niya ang Wicked Lightning Pupil, pinagsanib ang anino at kulog sa isang palaso na nagdulot ng 4 na ulit na dark damage at 71% lightning damage. Habang papalapit ang sumisigaw na projectile, hindi natinag si Lu Fan. Para sa kanya, ang kidlat ay tila pangkaraniwang almusal. Ipinakita niya ang tunay na kapangyarihan sa pamamagitan ng Dragon Tongue Magic. Nabuo sa kanyang palad ang isang bola ng nagliliyab na kuryente. Umalingaw-ngaw ang dagandong ng Asher Dragon habang pinakawalan niya ang Bolt of Judgment, isang napakalakas na atake na may 20% tsansang magparalisa. Namangha si Baden sa nakita, sapagkat hindi lamang mataas ang antas ng lightning skill ni Lu Fan, isa pa itong napakabihirang Dragon Tongue spell. Ang atake ni Lu Fan ay naging isang umuungal na dragon ng kuryente na sumalubong sa kanilang palaso sa ere. Naduraj ang ultimate attack ni Baden. Biglang nilamon ng takot si Baden nang maunawaan niyang sa kanya tatanggo ang ganting dagok. Humingi siya ng tulong kay Kieran at sa Serpent Concealment, batid na hindi niya kakayanin ang ganoong puwersa. Narinig ni Kieran ang bigat ng paparating na kapangyarihan at nag-alinlangan sa isang saglit. Pagkaraan ay gumawa siya ng malupit na pasya. Inutusan niya ang Little Seven na gamitin ang Serpent Concealment para sa kanyang sarili. Napagtanto ni Baden na si Kieran lamang ang target ng kakayahan. Namugto ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa habang nakiusap na huwag siyang iwan. Ngunit hindi siya pinansin ni Kieran. Binalot ng higanteng sawa ang amo nito at hinayla siya pababa sa ilalim ng lupa, iniiwan si Baden sa kapalaran. Sa dive state ay maaari siyang manatili ng 22 minuto at habang nakahimlay ay magbabalik ang 2% ng kanyang maximum health bawat minuto. Nakita ni Baden ang huling bakas ng sawa na naglaho sa lupa at kasabay nito ang pagkawala ng kanyang pag-asa. Makalipas ang isang tibok ng puso ay tumama ang kidlat ni Lu Fan. Isang huling sigaw ang kumawala bago manahimik ang lahat at pumalit ang malamig na mekanikal na tinig ng sistema. Ipinahayag ng sistema na si Baden ng Golden Fragrance Nation ay namatay at 22 sa 23 ang natitirang buhay. Pinanood ni Lu Fan ang pagkalat ng alikabok ng walang emosyon. Tahimik niyang inisip na ipinagpalit ni Kieran ang kakampi upang iligtas ang sarili at sa ganitong kainang alyansa ay hindi ito makatatakas sa kanya. Muling tumunog ang sistema at nadagdagan ang kanyang puntos ng 34,831. Bamaling siya kay Shia at inutusan itong maghanda para sa pag-synchronize. Inihanda nila ang Dragon Tongue Resonance at nagpasya siyang pakuluan ang buong putikan. Sa utos niya ay nagbuga si Shia ng apoy na lumamon sa buong latian. Sumabog ang magma at ang latian ay naging kumukulong lawa ng tunaw na lava. Ang sinumang maipit dito ay dahan-daang lulubog at tatanggap ng tuloy-tuloy na matinding burn damage. Ang Dragon Tongue Resonance ay nagbibigay ng 100% pagtaas ng kapangyarihan kapag sabay na gumagamit ng parehong uri ng mahika ang Dragon Knight at ang kanyang alaga. Sa malamig na tinig ay ipinahayag ni Lu Fan na ang lugar na iyon ang magiging libingan ni Kieran. Tinalikuran niya ang kumukulong lawa at ipinaabot na sa hunting ground na iyon ay siya ang tunay na mandaragit. Ilang sandali pa ay lumabas ang abiso. Si Kieran ng Korea ay namatay at 21 sa 23 ang natitirang buhay. Sinuri ni Lu Fan ang kanyang estadistika. Ang kabuuang puntos niya ay umabot na sa 66,375. Tumango siya ng may kasiyahan sa naging ani. Nakumpleto ang misyon at ang kabuuang naipong puntos ay 710,000, halos 160,000 ang nadagdag. Sa malupit na PvP deathmatch na ito ay malinaw na ang gantimpala sa System World ay sulit sa panganib. Sa bilang na iyon ay natitiyak ang kanyang posisyon bilang ranggo 1 ng Dragon Nation. Biglang may malakas na tinig na tumawag mula sa likuran at naghagis ng isang bagay. Lumingon si Luan at sa isang iglap ay bahagyang nabasag ang kanyang karaniwang walang emosyon na anyo. Ilang minuto bago yon, sa latian ng pambansang pagsubok, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Mula sa usok ay lumabas si Vicky na humahabol sa hininga.
Ngunit agad niyang nakita si Andre sa kanyang likuran na nakataas ang napakalaking palakol na may layuning pumatay. Habang bumabagsak ang sandata ay napasigaw siya sa takot. Hindi nag-atubili si Andre. Bumagsak ang palakol at lumikha ng shockwave. Hinablat niya si Vicky sa kwelyo at ibinitin ito na parang manikang basahan, nakatitig ng may sukdulang pagkasuklam sa mga nagtatago sa anino at nagbabalak laban sa iba. Ihinigis niya si Vicky patungo kay Lu Fan at ipinasa ito. Nakita ni Lu Fan ang lumilipad na katawan at itinaas ang espada upang salagin. Ngunit agad niyang naalala ang tuntunin na tanging ang magbibigay ng killing blow ang makakakuha ng puntos. Sa isang iglap ay naging pana ang kanyang espada. Isinalpak niya ang Nether Serpent Bolt na nagliliyab at tumutok. Kahit hindi hinahatak ang pana at nasa passive state, kaya niyang magpakawala ng 12 magic arrow agad, bawat isa ay nagdudulot ng 20% matinding pinsala. Lumawak ang ngisi ni Lu Fan sa pagkakataong yun. Walang dahilan upang tanggihan ang ganitong biyaya. Nang bumagsak ang kalaban ay tumunog ang pamilyar na hudyat ng sistema at nadagdagan ang kanyang puntos ng 52,642. Samantala, nang papalapit si Andre, umungol ng mabagsik si Xiao at tumayong bantay sa kanyang amo. Natarante si Andre at mabilis na kumaway, ipinapakitang wala siyang masamang balak at nais lamang tumulong dahil akala niya ay hindi patas ang 3 laban sa 1, subalit naging malinaw na hindi na kailangan ang kanyang pakikialam. Napatawa siya ng alanganin. Ngumiti si Lu Fan at nagpasalamat pa rin. Hindi naman siya tutol na may libreng magbabantay sa kanyang likuran. Sa gitna ng nagdaang labanan, malinaw na siya ang nanatiling nakatayo sa tuktok ng larangan. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.